Hi, magandang tanghali po sa inyong lahat for our second reading of the day. Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa second reading of the day today, no? Tingnan po natin kung ano naman po ang makikita natin sa second reading of the day. Balasahin muna po natin ang ating baraha. Pasensya na po kayo, lunch lang po. At siningit ko po ito dahil naiisip ko po kayong lahat, no? Okay. Pili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. Dito naman po, tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa second reading of the day today. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Huwag niyo pong i-skip to kasi dito po tayo kumukuha ng energy. Nako, for your first card, for your second reading, this is all about failure and defeat, no? Sa nakikita po natin, talagang meron po akong nakikita ditong failure, no? Pagkatalo, no? Kahit sa ayaw man po niya o sa gusto niya, talaga pong talo po. Siya po ay talunan sa sitwasyong ito. Kung inaakala po niya na magiging masaya siya sa lahat, hindi po, no? Siya po ay nasaksak sa likod or binalikan ng tadhana at binabalikan po ng tadhana ngayon, ano? Siya po ay nakakaramdam ng matinding awareness ngayon, no? O disconnected po siya sa mga tao and nagiging aware po siya sa mga consequences. Nung una po kasi hindi niya po alam na pwede siyang balikan ng tadhana or consequences sa mga kanyang ginawa sa'yo. Pero ngayon po, ayan po, nakikita ko po na talagang binabalikan na po siya at nare-realize niya po na lahat po ng nangyari sa kanya ay dahil siya rin po ang gumawa, no? Ngayon po, naiisip niya po yung connection, yung partnership nyo ay hindi niya po mahanap sa iba, no? Yung relasyon po na tinapon niya at iniwan niya, yung relasyon nyo na iniwan niya at itinapon niya lang ng ganun lang, ng basta-basta lang, ay naiisip niya na pinaka maayos na relasyon pala niya. No, yung akala niya po na relasyon nyo na pinagsawaan niya, yung akala niyo pong relasyon na akala niya ay baliwala na sa kanya, no? Akala niya po baliwala ka na lahat sa kanya, pero ngayon ka po niya hinahanap-hanap, no? Nakakaramdam po siya ng emptiness and emotional loss, no? Sa totoo lang, sa mga panahon po ngayon na to, ngayon po siya nakakaramdam ng too much emptiness and emotional loss. Hindi niya po akalain, pero ayan po ang naging resulta, no? Siya po ay parang naiwanan. Ikaw yung iniwan niya sa ere, pero ngayon siya po yung naiwanan sa ere, no? Pakiramdam niya, siya ngayon yung mag-iisa, siya ngayon yung walang masaya at maayos na relasyon. Siya po ngayon yung magulo ang relasyon, no? Kaya sinasabi ko, ayan po, no? Parang lagi pinapunish po siya, excess pride, pinapunish po siya ng sarili niya, no? Yung excess pride niya po ang nagiging kaparusahan niya
or nagbibigay sa kanya or nagdudulot sa kanya ng sobrang lungkot, no? Kaya sinasabi ko po sa inyo, whether you like it or not, ang taong ito po ngayon ay nakakaramdam ng matinding kaparusahan. Pinaparusahan siya o binalik sa kanya ng tadhana lahat-lahat, no? Pero masyado pa po siyang confident na whatever happens ay mahal mo pa raw siya, no? Parang inaano niya yung sarili niya, no? Dinadaya niya po yung kanyang sarili, no? Na parang ang pakiramdam niya po kahit anong mangyari ay mahal mo pa rin po siya. Yan, no? Give up, no? Give up and overwhelm. Sa totoo lang yung nangyari ngayon, ano, ay parang gusto niya na pong sukuan, no? Kung ano man po yung sitwasyon na pinasok niya rin, parang gusto na rin po niyang, nauumay na rin po siya dun sa sitwasyon niya ngayon. Akala niya kasi yung sitwasyon niya ngayon maayos. Akala niya yung sitwasyon niya ngayon is technically the best, no? Na magiging masaya siya, babalik yung spark sa kanya. Pero hindi po, kaya parang gusto na rin niyang i-give up. At na-overwhelm na rin siya sa sitwasyon kung nasan siya ngayon. Pakiramdam niya po, problema lang daw po yung binigay sa kanya. At binalikan din po siya ng problema, no? Talagang sa nakikita ko po ay may resentment po ito, pero takot po ito sa rejection, ano? Kasi una ka po niyang nireject, una ka po niyang pinagsalitaan ng mga bagay na hindi mo akalain na maririnig mo sa kanya. Ayan, no? Hindi niya po akalain na sa mga oras na to, babalikan siya ng sobrang takot ma-reject sa'yo, no? Hindi niya po akalain na magkakaroon siya ng resentment sa pag-iwan niya sa'yo. Pero wala po siyang magawa kasi parang wala na po siyang mukhang maiharap sa'yo, no? Siya po ang gumawa niyan sa sarili niyan. Entrapment and self-victimization. Yung mga lungkot po ngayon na nararamdaman niya, siya po ang gumawa sa sarili niya, no? Siya po yung tipong talagang sinaktan niya po yung sarili niya dahil siya po ang gumawa ng kalokohan na ito sa sarili niya. Hindi po niya pinag-isipan, no? Parang ang ginawa niya po is sobra po siyang lumaki ang ulo niya, instead of i-appreciate ka niya at i-appreciate niya yung value and worth mo na talagang ito na yung tamang tao para sa akin. Pero dahil sa pagmamahal mo, masyado po siyang na-overwhelm, lumaki yung ulo, mali po yung nagawa na abuso ka. Ayan, no, sinasabi kong overwhelmed, na lack of balance siya, na disorganized tuloy siya, no? Ngayon po, siya po ang gumagawa niyan sa sarili niya, no? Ngayon po ay meron siyang lack of resources, no? Very unstable po ang tao na to ngayon, no? Very unstable po siya at hindi niya po alam kung kailan po siya magiging stable mentally, physically, emotionally, and financially, no? Magulo po ang utak nito sa ngayon at hindi niya po alam. Bored na bored po siya, no? Ace of Wands in reverse, naboboard po siya sa kanyang mga ginawa, no? Na bored po siya at ngayon ay hinahanap-hanap niya po yung akala niyang sitwasyon niyo dati o relasyon niyo dati na pinagsawaan na niya. No, ngayon niya po yan hinahanap-hanap. Ngayon po siya nagsi-self-pity, ngayon po siya nagdudusa, ngayon niya po pinagdudusahan yung pagkawala mo sa buhay niya, no? Pero ang tigas-tigas po niya, no? May excess pride pa rin siya, oh. Ayaw niya pa rin tanggapin na nagkamali siya sa mga ginawa niya sa'yo. Isa lang naman po ang kailangan niyang gawin, eh. Kailangan niya lang pong gawin ay mag-sorry po siya sa'yo, no? Para alam niya po, no, na yung ginawa niya sa'yo ay napakasakit, no? Napakasakit po at talagang hindi mo po malunok, no? Yung mga pagsisisi niya sa'yo, ikaw ang sinisisi niya. Ang hirap po no, yung alam mong ikaw na yung niloko, sinaktan, tapos ikaw pa yung i-blame, bakit siya nagkaganon? Parang walang accountability, no? Kung feeling niya na fall out siya sa'yo, fall out of love, kung feeling niya nagsawa siya sa'yo, sana sorry na lang siya and take full accountability and mag-responsible siya sa actions niya.
Pero hindi ikaw pa po yung briname niya, no? Sa pag-iwan niya sa iyo, ayan, no, leaving home, moving forward, ikaw pa po yung sinaktan ng taong ito, no? Ikaw pa po yung akala niya na madadala ka niya sa mga ganyan, ano, na yung guilt, gusto niya pong ikaw yung magdala, gusto niya pong ikaw yung mag-guilty instead of siya, no? Ngayon meron siyang fear and confusion kasi hindi mo na po binibili yung mga ganitong klaseng palusot niya, no? Hindi mo na po binili, no? Talagang totally ay hindi ka bumigay sa gusto niyang sitwasyon o gusto niyang i-blame sa iyo, no? Ikaw ay talagang nanindigan na hindi ka talaga ang may kasalanan. May pagmamahal pa siya sa iyo, kaya lang po sobrang taas ng pride nito i-admit na siya po ang may kasalanan sa iyo, no? Hindi niya po parang hindi niya po matanggap paano niya aaminin sa iyo na siya po yung may kasalanan sa iyo. And totally hirap na hirap po siyang ibaba yung kanyang ego, yung kanyang pride, no? Dapat po ibaba niya yan para po mawin ba kanya, no? Pero hindi, no? Parang gusto niya ikaw pa po yung humabol sa kanya, no? Namimiss ka niya, hinahanap-hanap ka niya, pero ang gusto niya po ay ikaw pa rin ang mag-sorry sa kanya, which is hindi mo po gagawin, ha? Nako, wag mo pong gagawin. Hindi pa kayo tapos, no closure pa kayo, incomplete pa kayo, no? Magtatagpo at magtatagpo pa rin ang landas nyo, hindi pa po kayo tapos, no? Sa ayaw at sa gusto mo, sorry po, no? Magtatagpo pa po ang landas nyong dalawa. Gusto niya po ng fresh start with you, no? Pero ayaw niya pong gumawa ng bagay-bagay para maitama ang mga mali niya, no? Yan po yung pinakamalaki niyang kasalanan sa iyo, no? Ayan po, ang tigas ng ulo, coldness, ang dami pong maling mga nagpayo sa taong ito, at totally yan po ang kasalanan niya, no? Ang nakinig po siya sa mga maling tao, no? Ngayon po, hanggang ngayon po, yung weakness mo, akala niya yun pa rin po yung weakness mo. Tigas yung pag hindi ka pinapansin, ano, yung nagagalit-galitan siya, may takot ka pa rin daw sa kanya, yung bitterness, pero sa totoo lang po ay hindi na po umepekto sa iyo. So that's it for your second reading of the day. I hope na naka-resonate po kayo, and if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po sa ating second reading malaman ko po ano ang inyong mga nararamdaman. Okay? And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena, that's LADYLY Elena, nasa dulo po yan ng ating video. Diyan niyo po ako makokontak, that's my only official and legit FB account. Ayan. Nandyan din po, bago ko po ilabas yan, nasa dulo po yun ng video, di ba? Bago ko po ilabas yun, ay ilalabas ko muna po ang fake account ng Lady Elena para hindi po kayo malinlang, hindi po kayo maloko dahil tapos na po kayo sa mga panloloko sa buhay nyo, no? Kaya dapat po hindi na kayo ma-scam ang puso nyo this time, na-scam na nga ang puso nyo. May i-scam pa po kayo ng faking Lady Elena. Kaya iiwasan po natin yan. Kaya po, tayo ngayon ay naglabas ng video para hindi na po kayo madaya at maloko nitong scammer ng fake Lady Elena. Okay? And para naman po sa aking mga ever loyal, solid, and faithful na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Thank you so much po for not skipping ads. Alam ko po na tulong nyo na po yan sa ating channel, kaya ako po ay nagpapasalamat sa inyo para sa inyong hindi pag-i-skip ng super thanks, then ng ads, no skipping of ads. And for those of you who would like to give me a super thanks, I would really appreciate that, lalo na po nalalapit na po ang ating One Love a Day, no? Para sa ating mga street elderly, ito po yung mga matatanda natin na nasa kalye. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtulong. And ang lagi ko pong payo sa inyo is just to live one day at a time. Do 3 things. Pag wake up nyo po, pag gising nyo po sa umaga, do 3 things that will make you happy for the day. Prioritize yourself, forgive yourself, be grateful to everything, no? Lahat po ng blessings nyo, be grateful, and always choose yourself. Always choose to love yourself.
And tomorrow is another day. Gawin nyo lang po yan paulit-ulit araw-araw. And one day, marirealize nyo po ay nakasurvive na pala ako. Yan, maraming salamat po sa pakikinig nyo yan. And of course, life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Ako po ay magbabalik mamaya for our third reading for the day. I hope po na wag kayong malungkot, no? Antayin nyo lang po yung third reading of the day ko. But before that, I hope na napanood nyo na po yung first reading kanina and this second reading at yung lahat ng readings kahapon na very powerful din po katulad po ng ngayon, no? Kanina umaga is also a very powerful reading. So I do hope na mapanood nyo muna po lahat ito bago po kayo tumalon sa third reading of the day, no? Mas maganda po yung parang ano kayo ng series na sunod-sunod po, no? Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, we are now approaching 17,000 tama ba? 17,000 subscribers. Yes, yata. No, malapit na po tayo sa 17,000 subscribers. So, I hope na ikalat nyo pa po yung ating channel para po mas marami pa po tayong matulungan, ano? And I'm sure na marami pa po nangangailangan siya ng legit na tulong at legit na reading. Kaya maraming salamat po sa lahat sa inyo. Yung lahat po ng suporta nyo ay patuloy ko pong na-appreciate. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless you all. Yan. Sabi ko nga po sa inyo, huwag nyo muna isipin yung mga anniversaries nyo, parating yung birthdays, Christmas, New Year, and ang inyong much awaited Valentine's Day. Just focus lang po sa sarili nyo at sa pag-move on nyo. Okay, yun lang po. And babalik po ako for our third and final reading mamayang gabi. I love you all from the bottom of my heart. Bye-bye po! Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay makahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan niyo po ako. I-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.